Bulgar na talaga ang kapirahan. Ayan, ibig sabihin, pera-pera. Galawan, bigayan ng pera sa Kongreso. Kasi lumalabas po ngayon, maging si Congressman Toby Tiangco ng Navotas ay umamin na 1.5 million daw po ang ibinibigay sa bawat congressman tuwing mayroong recess o break. Aba, ilang beses ba nagbe-break ang Kongreso sa isang taon? Di ba? Hindi lang Christmas vacation. Merong break ng November 1. Last week na October hanggang second week ng November. Tapos Christmas ay December 15 o 16 hanggang January. Dalawa na yan. Meron pa hong isang break Kung di ako nakakamali, tatlong break o apat sa isang taon. Ay kung 1.5 million, apat, magkano? Diba? 6 million. Tama ba? Apat na 1.5 million. 6 million. Ano ba yan? Allowance? Bonus? O kung ano? 6 million a year, more or less. Kung apat Kasi sinasabi ni Congressman Tiangco, normal lang sa Kongreso, kahit nung araw pa, kahit nung mga nakaraang administrasyon. Ako may idea ko dyan, nung reporter pa ako sa Kongreso, talagang mayroong nakikita ko dyan. Talagang inaamin ng mga congressman, meron silang allowance every break. Sila yun, mga congressman. Okay? Siyempre, pag reporter ka dyan, lahat makukuha mo yung balita Pati yun, inaamin ng iba, yung iba naman nagdi-deny, nagkikatwiran ng iba. Ay, hindi, gastusin yan. Ano ba yun? Maintenance operating expenses yan. MOA ng kanyang opisina. Pero hindi yun. Hindi to yun. Kasi po, ang operasyon ng Kongreso at gastusin nila, nakapaloob ng araw 800,000 sweldo at allowance gastusin ng opisina. Yun yung monthly. Nung araw yun. Ngayon, mas malaki na yan. Tapos, yung pala, 1.5 million. 1.5 million every break. Pag Christmas, ayan, magkaiba ang figures. 1.5 to 2 million. Ito'y kasunod po ng expose ni Congressman Libiste. At totoo naman talaga yan. Hindi naman kasi pwedeng i-deny. Hindi lang ho talaga nagsasalita yung chairman ng committee on account, si Congresswoman Romualdez. Alam niyo kung sino yung Romualdez? Yan yung asawa ni dating speaker, Martin Romualdez. Kita mo, party list lang yun. Ang tinog ba yun? Party list. Kaya nga nung nandyan si Romualdez, mag-asawa sila Speaker yung Martin Romualdez, yung asawa niya, chairman ng account, may hawak ng pera, ng Kongreso. Ganyan silang katindi. Walang kadelikadesa. Alam mo, kung meron delikadesa, dapat hindi i-appoint ni Speaker yung kanyang asawa as chairman ng Committee on Account. Kasi isipin mo, ikaw ang Speaker, tapos yung asawa mo may hawak ng pera. Wow! Ganon silang kalakas ng loob at walang kahihiyan, walang delikadesa. Until now, sa ilalim po ng liderato ni Speaker Faustino D, kung di ako nagkakamali, yung Mrs. Romualdez pa rin ang chairman ng Committee on Account. So magpaliwanag naman kayo kasi pera ito ng bayan Hindi ito pera nyo. Taxes, buwis ng taong bayan. Kung 4 na beses kayo nagbe-break sa isang taon, puro kayo bakasyon, 1.5 million bawat isa. Sa 1 million lang, 300 congressman, di 300 million sa isang break. Times 4. Ayan yan, 1.2 billion. Sa 1 million pa lang 1.2 billion. Di ba? Ganun kalaki. Kung 1.5, magkano yan? 4 na 150. Additional, 300 kasi isang sa 1 million 4 na 450. 3 million yun.
So, hindi lang pala 1.2, 1.5 billion. Allowance pa lang yan. Every break. Yung pa lang yun. 1.5 billion pesos sa 300 congressman. Eh, hindi lang naman 300, di ba? 325 yata ngayon. Nakakaubo kayo. Ako kaya, kahit masama ang pakaramdam ko, sa totoo lang, hindi ko maganda yung pakaramdam ko ngayon. Pasensya na po kayo, nakita yung mukha ko, halatang halata. Pero napipilitan akong magbalita sa inyo kasi nakakainis na ho itong nangyayari. Bagong-bagong taon. Kala natin bagong pag-asa, bagong buhay, pero hindi. Bagong anomalya, bagong kurakot, bagong kaperahan ang ginagawa pala ng Kongreso. In-expose ni Congressman Libiste, 2 million bonus. In-expose ni Tiangco, normal lang daw, 1.5 million every break. Kaya kinukwenta natin, 1.5 billion sa loob ng isang taon. Pera ng mamamayan, kinakatay-katay nila. Iba pa yung 800 to 1 million every month. Kaya pag kinuwenta natin, talagang napakaraming bilyones ang gastos natin sa mga kongresista. Pagkatapos proponin pa ng project, contractor pa. Grabe, ang pera nila. Kaya pala walang congressman mahirap. Halos lahat ng congressman big time. Sweldo pa lang, allowance pa lang, buhay na buhay na. Eh kung papatong pa ng 25% bilang proponent ng project, grabe talaga ang pera nila. Pero again, pera ng mamamayang Pilipino yan. Hindi nyo pera yan. Hindi namang magbabago ang Kongreso. Actually, Senado ganyan din. Akala naman nyo, Kongreso lang. Pati Senado. Sa Senado, meron din ganyan. Budget. Kasi kung anong gastos ng Kongreso, ang gastos ng Senado, ikapare-parehas yan. Billion din. Mas malaki sa Senado kasi billion din ang pera nila, pero 24 lang sila. Billion din ang pera ng Congress, pero 300 plus sila. Kaya pag kinuwenta mo yung 225 congressman plus 24 senador, kwentahin mo kung magkano ang gastos natin sa kanila. Sa bawat isa. Every month. Quarterly. Monthly. Or yearly. Nakakalulang billion piso. Allowance, sweldo, MOE. Talagang malaking pera na eh. Eh bakit nangurakot pa? Bakit nag-i-insertion pa? Magsisingit pa? Bakit proponin pa ng project? Wala na ba kayong kabusugan? Gustong-gusto nyong pagandahin ang buhay ng inyong mga anak, ng inyong buong pamilya, hindi ko man nilalahat. Pero pera naman ho ng bayan niya. Wala na ba talagang kahihiyan? Garapala na ba? So kahit anong denial, kahit anong pagde-deny ng Kongreso, at hindi naman ho makapag-deny, tahimik sila until now. Kasi yung mga congressman ay umaamin na. Sabi ni Tiangco, hindi raw siya nakakatanggap ng 1.5 million every quarter kasi siya ay parang independent, panay ang banat niya, oposisyon. Ganon. Nagpapalakasan pa pala. Ay, naku, bagong taon. Bagong anomalya na naman ito.